Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Magandang tanghali po, nagmamadaling tanghali sa inyong lahat. Medyo hindi tayo nakaprograma kahapon dahil nagkaroon tayo ng isang counting pagpupulong. Kasama natin yung ating butihing Congressman Arnan Panaligan. At syempre, inalam yung mga iba't ibang issue, yung kanyang mga accomplishment, Siyempre, yung mga bill na naipasa niya at saka yung mga project na ongoing, yung mga tinatapos at saka yung mga hindi pa natatapos. Hoy, ngayon po ay ano ba ngayon? November 9, medyo nalilito tayo sa date. November 9 na po, talagang napakabilis. Ang kasunod na po nito ay Pasko. Kaya nga diyan madami tayong dyan sa Kabilbil. Nakikita na natin ngayon yung peryahan, yung peryahan. At magandang tingnan sa labas nakikita mo yung mga rides at nakakatuwa dahil may mga bata. Yan ang mga gusto ng bata pagka yung mga namamasyal sila. Kaya lang ang dami rin naman po nakakapansin na may kasama po itong mga sugal. At yan po alam naman nating bawal. Siguro dapat natin tingnan ito. Sino po bang Kapitan Dia sa Kabilbil? At syempre do sa ating city government, bakit may mga sugal? Mas marami pa yata yung sugal kaysa do sa mga rights na dapat na papasyalan ng ating mga bata. Tingnan po natin ito. Doon sa Chief of Police ng Calapan. Bakit ito may baka sabi niyo di nakikita dahil may nakaharang. Tingnan niyo po yung loob, At makita niyo kasi hindi maganda po, marami pong nasisirang pamilya dahil diyan sa sugal na yan, pati yung mga bata ay natututo rin ng pagsusugal. Diyan din sa Victoria. May nagpadala sa atin ng picture na hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung sugalan din. Tapos na po yung piyesta matagal na. Panawagan natin dyan. Sino ba mayor dyan? Kay Mayor Lito Malabanan. Ang balita pa natin, palaban ng isang dating dating opisyal ng barangay. Na tumatakbo rin yung anak sa isang mataas na posisyon. Baka dapat na tingnan ito. Sanawan din daw, meron din daw, talagang talamak dito sa atin sa Oriental Mindoro ang sugal. Siguro dapat tinitingnan na ito ng
provincial director natin, ano? Sa Pola, ay mukhang wala ng mga piyesta diyan eh. Diyan sa mga lugar na yan, dapat tinitingnan yung ano, yung mga lugar na yan. Kasi hindi po maganda yung epekto ng sugal, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Yun yung panawagan lang po naman natin, ano, doon sa ating mga opisyales na dapat ay sila yung tataguyod ng mga tamang pamamalakad, ano. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, no, gusto ko pong iparinig yung ilang interview natin kay Congressman Arnan Panaligan. Napakaganda po ng mga paliwanag niya. At gusto nating ibahagi doon sa ating mga kababayan. Lalo na po doon sa health. Isa po yun doon sa mga top priority ni Congressman Arnan Panaligan, yung health. Kaya makikita nyo talagang malaki yung binabudget diyan sa kalusugan. Sige po, i-play po natin. Sabi ni Senator Bosa, mas prefer nila ang mataas convert na lang aral. Yan, tayo po natin at inaayos lamang. Napakaganda po ng mga sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan at napapanahon yung mga ganong mga proyekto. Para sa ulo. Pangalawang batas yung agricultural so ito ay rescue mo nakatin. Yan naman kanina, yung benefit Philippines at saka naging maritime zones, ano? At saka yung at saka naging baselines na tinatakda kung ano dyan. No? Imagine Yan, medyo ulitin natin, medyo ngongo yung ano eh. October 14. Okay, yan. Period of 3 weeks ay apat na parang batas natin ang napirmahan ginamit na. No? Ang una, yung Magna Carta for Seafarers Act. Ito ay for the benefit of the 600,000 seafarers. Filipino seafarers, ano? Marinong Pilipino, 600,000. At sa kaya namin doon, kinakaya may kita 10,000 ang mga marinong Pilipino. So, ang batas nyo, natatakla ng kanilang karapatan, mga benefits, mga compensation nila, mag-improve nila yung maritime education. So, di kapakinabangan ng buong bansa ito, no? Marinong Pilipino, maraming taga-Mindoro, maraming Mindoro yung mga marinong Pilipino. Pangalawang batas yung anti-agricultural economic sabotage act. So ito ay pinalawak na ng definisyon ng agricultural smuggling, hoarding, at profiteering ng agricultural products. Meron din yung magsasagawa ng cartel sa mga agricultural products, no? Isang factor at mahal ng pagkain sa atin ng bigas, asukal, sibuyas, gulay ay dahil sa smuggling, hoarding, profiteering at cartel. So, pinalawak po namin ang definisyon at pinatawag mas mabigat na parusa. Reclusion perpetua, meaning life imprisonment, at walang bail, no? So, lagi na dyan. Parang yan ang murder na walang bail, no? So, may benefit dyan. Tapos, consumers, mga Pilipino, yan na kumakain, yan tayo. At ganoon din mga pagkasakot na yung isang Pilipino. Talo sila sa smuggling. Pangatlong batas yung napaka-important yung self-reliant defense law. Isa ito sa ito. Gusto ko sa bulat ng batas na ito, no? Nagpapalakas sa mga defense industries para ang ating armed forces ay lumakas din at mabawasan yung ating masyadong reliant sa ibang bansa sa pagpili o pagkuha ng mga ating defense equipment, no? Iniwala po tayo sa maraming bansa, hindi dapat pumasa sa ibang bansa para sa kanyang maggamit na pandigma at gamit pang-depensa. Napakadelikado. No? Kung isang namumuno ay alam yan, no? Talagang kanyang muna papalakasin yung kanyang local defense industry. No? Isa sa mga demand ng magiging malayong bansa yun. Handa ka rin na kustusan ang depensa mo at nagkaroon bansa mo. So yan ang buod ng patas natin pinasangilan
na pinapatatag ng mga local defense industries para yung mga armas, dito na aeroplano, barko, yung mga tangke ay bala dito gagawin sa atin. Ito nga ako nag-process ng press release sa Cavite Naval Shipyard. May ginagawa natin sa missile craft, missile fast attack craft. Originally, Israel yan. Hindi natin sa Israel ang mga barko yan. Kaya kumain ng Israel na yung dalawang units na dito na gawin sa Pilipinas. So yan yung example na halaga ng batas na yan. At yung pangapat na batas, yung aral, Academic Recovery and Accessible Learning Act. So as the name implies, yung tumutuko sa problema sa edukasyon, yung mga kabataan, medyo lang ulit. Sa ating sistema, ang inaalagaan lang yung mga nasa takpa, honor student, di ba? Nabatawag yung mga science, special classes, paano naman yung mga hindi gano'ng magaling? Ito naman high school, hindi pa ako magaling, hindi ako nag-honor. Mas marami yun. Pero di ba? Hindi sila priority. Kaya yung batas na ito, sila ang priority. Yung mga naiiwan at may stress sa mathematics, science and reading, na ayos sa mga ranking, international tayo purport. So yan ang batas na yan. Ngayon meron pa, dalawa, kaya lang hindi ako pwede lumuwas kahapon dahil sa inyo. Dahil nasa press ko na ito. Kaya sinabi ko doon sa Malacanang regrets, di ba ako nakaten. Tinamang kanina, yung Philippine Archipelagic Maritime Zones, at saka yung Archipelagic Baselines na tinatakda, kung ano siya, imagine kung ano yung boundary natin o yung for one to the better term, kung ano yung ating maritime zones, nakatakda yan. At yung ating archipelagic areas. Tinaman ng Pangulo ngayong alas namin ng umaga yan. Isa rin po tayo sa mga principal authors yan. So, aling na batas pala yan, nagkaroon ng Pangulo. Ngayon natin pa kung isang batas yung napaka-importante ito. Isa mismo sa mga principal author at aktibo pa ngayon sumali sa deliberasyon yung Amendments Rights Clarification Law. Ito RA 11-2003, pinasunod 2018. Nakako ko ng kampanya. Ito nagiging congressman isa ito sa aking unang bill. Yung pag-revise, review. Ginampar ko yan. Kaya nga tapos na yung batas, pero ng Pangulo. Sa batas na yan, ating kinokorek yung mga kakulangan pagkakamali sa Original Rights Clarification Law. Isa po tayo sa principal author at saka aktibo namin pagka-dapat dyan. May introduce akong provision ko sa bill. Yung RCEF, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Dati, tinagamit lang yan, binhi, fertilizer, extension work, yung mga technician na training ng farmers at yung legalization, traktora, harvester, etc. Nag-introduce ko lang ng amendment, yung legalization. Anong istorya? Bago makatanggap ang mga farmers association ng harvester at traktora, kailangan merong warehouse sila. Bago makahingi ng rice mill, yung iligan, kailangan may warehouse niya. Magkano ka naman 2 million, 3 million, 4 million. Hindi yung kaya ng farmers association, yung counterpart na yan. So sa ating amendment, ilagay natin doon, kasama na sa mechanization, hindi lang yung makinarya, kundi pati yung paglalagay doon. Yung warehouse yung garahe. Second, sinama natin sa RCEF yung solar power irrigation. Sinama natin yung soil testing. Dati wala yan. Sinama natin yung iba pang mga inputs. Hindi lamang yung bigay, yung fertilizer. So, yun ang natin yung permanent Pangulo. Makikilabang dyan ang kasakang Pilipino at of course, mga kasakang Pilipino. Thank you po. Ayun napakinggan niyo po yung mga bill na mismong si Congressman Arnan Panaligan ang mga principal sponsor nito. 4 na bill po yun na kamakailan lamang ay pinirmahan ng ating Pangulo. Kasama po yung budiyan, yung Magna Carta ng mga seaman. Dito po yung mga seaman makikinabang. Alam po natin madaming problema ang mga seaman pagdating po diyan sa mga training at diyan sa
kung ano yan, sa batas na naipasa na yan, ay malaki po yung may tutulong nito para doon sa ating mga seafarer. Ganun din po doon sa sa isa yung pinakamalagang nakikita ko na talagang mapapakinabangan ng husto ng ating bansa, hindi lang dito sa unang distrito ng Oriental Mindoro, kundi buong bansa po makikinabang dito. Ay yung pong self-reliance sa defense posture na kung saan ang sinasabi po niya dito ay yung pagpapatatag ng ating mga depensa, yung mga ating mga pandigmang dagat, katulad ng mga barko, ay pwede na po ditong gawin. At naniniwala po tayo na kayang-kaya yan ng ating ating mga kababayan dahil magagaling po ang mga kababayan natin, kulang lang po talaga sa suporta ng ating gobyerno. At pagka napaunlad po natin yan, pwede po tayong mag-export na doon sa mga ibang bansa nitong mga armas pandigma. Ang alam ko yata sinasabi ni Congressman Ardan Panaligan, meron ng mga ginagawa nito sa Bataan. At maganda po ito, maraming magki-create ito ng maraming trabaho. Itong mga ganitong bagay at hindi lang diyan mapupunta yan Pag na-master na natin yung mga ganyang paggagawa ng mga barko, pupunta na po yan sa mga iba't ibang bagay. Yung ini-import natin sa sasakyan. Kayang-kaya din po ng mga Pilipino yan. Magagaling po ang Pilipino. Sa ngayon nga lang po, yung ating Francisco Motors, di ba? Merong mga pinapakita na magagandang sasakyan. Compare do sa mga ginagamit ngayon do sa modern jeep na modernization natin, na galing pang China, napakamahal. Itong dito gawa ay mas mura pa at mukhang mas matibay pa itong mga ito. Kung dito nakukunin yung mga yan, di ba laking trabaho ang maibibigay niyan, laking kita sa ating gobyerno ang maibibigay po ng paggagawa po ng mga sasakyan na hindi na po tayo mag-i-import para sa Korea po Sa Korea po, nung matapos po ang gera, ang pinadala nating mga tulong ay yung mga mekaniko natin para turuang magmekaniko itong mga Koreano. Kaya lang baliktad ang nangyari. Nung natuto na ang mga Koreano, sila sinuportahan talaga ng gobyerno para makagawa ng mga sasakyan nila. Kaya nakapag-produce sila ng mga Kia, Hyundai. Hindi tayo ganun ang nangyari. Kasi naiwan tayo, hindi yata masyadong sinuportahan ng gobyerno yung mga ganung proyekto. Kaya ito po yung isa sa napakahalagang bill ni Congressman Arnan Panaligan, yung sinasabi natin self-reliant defense posture. Doon sa isa pa yung problema ng ating mga magsasaka, yung rice tarification law. Di ba? Yung rice tarification law ay naamyendahan na po kasi nung una, ang sinasabi kaya ito ginawang batas para magmura ang bigas. Pero hindi po nangyari. Hanggang ngayon napakamahal po ng bigas at patuloy po tayo nag-i-import. At tayo pa yata ang pinakamataas mag-import ng bigas sa ngayon. Kaya dito po sa inamyandahang rice tarification law ay talagang naroon na nakatutok yung tulong sa ating mga magsasaka. Kasi dito hindi lang po doon sa mga binhid, sa mga pataba, kundi kasama na po dito yung mga papadalang mga technician para turuan itong ating mga magsasaka kung paano talaga kung yung tamang pagsasaka, at saka titingnan nila yung mga lupa kung applicable ba yung mga palay na itatanim na diyan. Napakahalaga po ng mga technician sila po yung parang mga sundalong dapat pinapadala diyan sa mga kanayunan para tingnan at i-training yung ating mga magsasaka. Ganun din po yung kung bibigyan niyo yan ng mga makinarya o yung mga gilingan, hindi rin daw po kaya ng mga magsasaka yan dahil napakamahal niyan. Kailangan meron silang bodega na pwedeng paglalagyan ng mga yan. At yun ay tulong na ibibigay din ng gobyerno. So, sa mga nagsabi po, parang dire-diretso yung tulong, hindi lang yung basta ibibigay nyo. Na wala nang supervision doon sa mga gagawin ng mga yan. Kasi ang nangyayari po, pag binigyan nyo ng tulong yan, pera o kaya kung ano-ano, walang nangyayari kasi hindi nila alam kung paano gagamitin. Minsan yung pera ibibigay, nagagastos kung saan. Hindi talaga doon sa dapat pagkagastusan. Kaya talagang makikita nyo yung mga bill ni Congressman Arnan Panaligan ay magaganda at malaki ang may tutulong sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Ngayon po doon sa ating problema, pakinggan po natin yung isa sana itanong din tungkol po doon sa ating health kasi ang isa po sa talagang
prioridad ni Congressman Arnan Panaligan yung health. Kaya nga po nung siya naging governor, siya po yung nakapagpatayo diyan ng bagong provincial hospital. Diyan sa may C5, yung bagong provincial hospital po diyan, siya po yung nakapagpatayo niyan eh. Pati nung mga ibang community hospital diyan sa parte ng South, kasi yun kasi ang isang nakikita niya eh, na direktang talagang makakatulong sa ating mga kababayan. At pakinggan po natin yung kanyang paliwanag tungkol diyan. Tatanong na ating mga kababayan tungkol po dito sa sa konversyon ng ating provincial hospital to regional hospital. Bakit daw po para nagtatagal? Ano po ba daw ang bagong balita rito? Well, yan kasi ay pasado na sa akin sa Congress. Third reading. Pasado na. So, procedure, pupunta na sila yan. Sa Senate ay nagpunta ang hearing ng Senate sometime last February. Hindi naipasa ng Committee on Health, headed by Senator Bongo, dahil merong contrary stand ang provincial government. Ayaw nila i-convert ang kasulukay ng OFDH, ayaw nila ibigay sa DOH, at ang sabi nila, kaya kami proposal ay mag-direct sila ng lugar doon na daw ang paggawa ng DOH sa sariling regional hospital. Okay? So, may merit naman yan, pero ng pros and cons. Okay, ginawa yung proposal ng governor na bigyan namin ng lugar pag wala ng sariling hospital. Kaya lamang, matagal. It will take time. Sabi ng mga ng DOH, ni Secretary Raposa, 7 years na mag-set up ng Matinong Hospital. 7 taon. Araw-araw problema ang pasyente sa OFDH. Second, sabi ni Secretary, you will need at least 1 billion pesos. Ang hirap mo sa Congress ngayon, kahit ito siguro ito malakas ka o member ka ng administrasyon, ang hirap humingi na kanya kaming pondo, 100 billion. So, sabi ni Secretary Raposa, mas prefer nila na i-convert ka lang, kumigay sa kanila. Yung si take over, i-retain ng mga doktor empleyado, hindi lang po i-retain, dadagdagan pa ang mga plantilla. Dadami pa ang mga items para sa doctors, nurses, X-ray technicians, medtech, medical attendants, nursing attendants, at iba pang mga health workers. Kasi DOH siya. At ang yun gusto ni Secretary Raposa, ipopos ko siguro one of these days yung ating HP sa hearing. At doon yung makikita sila ni Secretary Raposa na mas prefer namin i-take over na kasi nandiyan eh. May tao na. Nandiyan ang building. Eh kung kami ang hospital, sa mga kukuha kami ng magkakaya pa kami ng tao. Hindi naman gano'n magkakaroon kayo ng doktor. Hindi gano'n magkakaroon ng nurses. So yun ang sabi ni Secretary Raposa. So ito ang islado na sana ibigay na lang ng governor sa DOH. Advantage na sa provincial namin, yung budget na kanilang nilalagay sa ospital, maintenance yan, pwede dalhin ngayon sa ibang project. Structure, agriculture, education, di ba? Wala ka pa sa construction. Or pwede naman, establish ng provincial hospital, pinamalaya. Maganda yung hospital din. Yung kasunod ba yan, Central District Hospital that can function sa provincial hospital, kasi gitna pa siya. Diba? Gitna. Malapit ang taga sa Cora Victoria doon. Malapit ang taga Mansur, Tuhapo doon. Ngayon, kung regional na ito, mas okay yan. Kasi hindi kaya ng provincial hospital, nandiyan na. Sir, gaano katagal gawin kung halimbawa conversion ng regional hospital? At saka magkano amount? Yung difference ng pagtatayo ng separate na regional. Well, sinabi ko kanina, sabi niya, buwas sa kailangan ng hindi ko ba ng 1 billion. At it will take 7 years at least. Baka marami na namatay ng masyete niya, no? Hindi na bigyan ng tamang ayuda, tamang pinapabilis ko pa rin yung conversion. Sir, wala bang nag-o-object sa atin ang mga local officials at saka even yung mga magaling na tao dito sa atin na ano ang sense niyan, ano ang logic niyan na ayaw mo ng regional hospital at ang gusto mo yung provincial hospital. And yet, they cannot provide medicine for the poor. Dapat siya sabihin si Gob na mukhang impractical niya sinasabi niya. Kaya nga, if we want to protect ang interest ng taga-Mindoro at probinsya, kasi iba't ang probinsya na ako dito eh.
Oo nga. Occidental, Marinduque, Romblon, no? Katiklan. Ang pinakamaganda talaga ay magkaroon ng DOH hospital sa atin. Practical, affordable yan, at mabilis. No? Better kung hindi natin yan sa DOH. No? Kesa meron pa mga hospital, marami na mga problema, di ba? Kaya ang pinaka-practical na solusyon sa ating healthcare problem ay pumasok ang DOH sa atin. Kasi DOH ang sanay sa pagkakataon ng hospital. DOH ang may sapat na pondo na hindi hosted sa politics, di ba? Di ba parang ito, nag-away ang government sa Sanggunian, di ba? Ito sa mga bagay. At saka, we have to admit this, hindi tayo pwedeng paliligid dito. Eh, pag yung mga doktor, nagpupulitika rin, mga staff dyan, di ba? Election, nagpupulitika yung mga doktor, mga medicalista. Pero pag under sila ng DOH, wala silang pakialam sa politika kahit sino maglaban dyan. Di ba? Kahit sino maglaban mga politiko dito sa Oriental Mindoro. Kasi lang pakialam because they are under DOH. Yan ang magandang pa rin. Doon sa kaugnay po doon sa tanong ni doon po sa regional, tayo po sa sinasabing regional center po, just in case lang na medyo malabo pa sabihin ng regional hospital, if just in case one of the provinces po or ng Europa ay mag-propose, possible din po ba na like alam natin Palawan, Quezon, yung ibang kasi wala nga pong regional hospital. Possible yun. Hindi tayo ang disadvantage, tayo ang kawawa. Tayo nawalan, no? The gain of another province in having a regional hospital sa kanyang lugar, gain sa kanila, malaking loss o kawalan sa atin. Diba? So, kawawa, ang masyento natin. Takap mo sa Batangas Regional Hospital. Gastos ba? O sa Manila. Kaya pinaka-idea dito sa Oriental Mindoro, ilagay ang regional hospital. Baga po doon sa sinabi ni Mr. susuportahan niyo yan dahil ang resolution nyo, yung ordinansa nyo, yung panukala nyo, is regional hospital. Pero yung ang Oriental Mindoro, sabi ni Ms. Jake, pwede ba sa ibang probinsya? Ay kayo yung author. Papayagan nyo na yung ginawa Hindi. At ipag-aarapan yung dito sa Oriental Mindoro. Pero siyempre, bakit factor ang provincial government? Kasi kanila ngayon kung ayaw ibigay, yun ang problema natin. Kaya, tingnan natin, mas ito, dapat siguro yung matutong governor, takot sila. Hindi sa plataforma nila yan, hindi sa suportahan natin. Dahil hindi siya. Di ba kanina lang bibigay ng mga Sarap po dito sa preservation ng ating probinsya. Ang uruspeto dito sa ibang ako. Hindi kasi kung gagaling ng mga ayun, nagbibigay. No, local government yan eh. Local government yan, provincial government, kanila yan eh. Sila nagalagyan ng budget yan. Pero kung saan nakahingi ang provincial government sa mga senador ng pondo. Kaya nakakapagawa ng mga nagkamagdidig. Kung nakakapagtaka naman, kasi nung una pa yan, matagal na yung pinopropose yung regional hospital. Alam mo, suportado niya yan, ni Governor Boscodor eh. At sinasabi pa nga yata niya noon na siya yung parang nagbukas niyan para maging regional hospital. Kung akala namin niya noon eh, aprobado na yan eh. Pero sa pangalan pala na-aprobado yan eh. Well, meron siya letter, address sa akin, no? Hindi ko na kung nabigyan ko sa mga letter na yun. Ang furnish na lang yung letter, no? I think 2023, yung letter na yun, na sinasabi niya na full support sa conversion. May letter yan, no? 2-page letter. Hindi wala, kung nangyayari, after 1 year, yung nasa Senate na, hindi pa, siguro, better, hindi na lang siya. Pero sayang, ang magkakataon. I will give you a copy of the letter. Yes, Alis, ano lang po? Baka po pwede nyo kami bigyan ng Okay, yun po yung paliwanag po ni Congressman Arnan Panaligan tungkol po doon sa ating kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital, yung isang bill niya na i-convert ito sa sa Mimaropa Regional Hospital. Napakaganda po dito pinapaliwanag po niya na medyo na-delay. Ito po hindi usapin sa di naman sa ayaw ni Governor Bons Dolor na dito sa atin mapunta yung yung regional hospital. Kaya lang ay may iba silang version na mukhang magpapatagal. It takes 7 years bago masunod yung gusto nila na doon ang
Doon kasi ang gusto nilang mangyari ay sa lumang provincial gawin yung regional hospital na sa tingin ng nakakarami at katulad ni Congressman Arnan Paniligan, yung paliwanag ay aabutin ito ng mga 7 taon ayon kay Secretary Herbosa, kung doon na gagawin sa sa lumang provincial hospital. At saka sa nakikita natin parang hindi epektibo ron at hindi strategic yung lugar kasi dadaan pa yan ng bayan, medyo sikip na yung bayan natin. Mas maganda talaga kung itong kasalukuyang provincial hospital na ginagamit natin yan, ang gawin ng regional hospital. At yun din ang gustong mangyari ni Secretary Herbosa. Kumbaga, pag ito ay pumayag ang provincial government na ito, automatic yan Kumbaga, DOH na agad ang hahawak diyan. At national lang magbabudget diyan. Di ba? Napakaganda po na mangyari yun. Kasi huwag na natin patagalin yung sinasabi na baka pag sa tagal nito, pwedeng mapalipat sa ibang probinsya. Katulad ng Palawan, yung regional hospital. At ang laki rin pala ng budget ito Kung babudgetin mo ito, bilyon yung ibabudget mo diyan. Samantalang ito, gagamitin mo na lamang itong provincial hospital, dadagdagan mo na lamang ng mga gamit ng mga doktor, ng mga nurse, mga medtech, mga empleyado. At ang kagandahan po niyan ay yung budget po ng provincial hospital na ibinabudget diyan, mawawala na. Kumbaga, isa din pong mabigat na binabudgetan ng ating probinsya yan. Yung ating provincial. Kung ang national na po, di yung binabudget diyan, yung sinasabi ni Congressman Arnan pwedeng gamitin kung talagang gustong ng ating gobernador na meron siyang provincial hospital, di sa pinamalayan. Pwedeng doon ilagay yung budget at pagandahin yung kumpletuhin yung mga gamit doon. Mas maganda po yun sa ngayon may iwasan pa yung politika diyan sa provincial hospital kung national na yan. Kasi pagdating ng election minsan naiipit din niya daw yung mga doktor diyan, yung mga empleyado dahil diyan sa politika. Kung national na po yan, wala na pong pakialam ang mga empleyado diyan. Hindi na rin madidelay yung mga sweldo na diyan, yung mga health benefits nila diyan ay hindi na rin po laging inaantay. Kumbaga napupolitika rin yan Kung matatandaan nyo, kaya nagkagulo-gulo noon ang sanggunian at saka ang executive, yung panahon po nung second term ni Governor Bons Dolor, 'di ba yung sanggunian ay gustong budgetan yun ng magkano yun ang panahon ng panahon po ng pandemic. Ang gusto ng sanggunian ay budgetan ng malaki yung health, pero ang gusto naman ng provincial government ay budgetan ng doon ilagay yung mas malaking budget sa infrastructure. Kung national na po yan, hindi na nila pag-aawayan yan. Yung ganyang bagay kasi national na yung mamamahala diyan. At mas maganda po makukumpleto yung mga gamot, yung mga facilities diyan. Yan po yung usapin Usapin po yan ang mabilisang desisyon kasi ang nakasalalay po diyan ay yung mga kababayan natin, buhay po nakasalalay diyan, aminit at hindi po natin. Talagang may problema po yung ating provincial hospital dahil hindi po lagi po nga nandiyan yung sinasabi walang gamot, kulang sa gamit. Yung mga doktor hindi rin alam ang gagawin. Kahit anong galing mo nga naman doktor diyan, kung wala ka namang magagamit, may bibigay na gamot, hindi uubra ang galing mo diyan. Kaya siguro dapat makapagdesisyon na agad. Siguro manawagan panawagan din naman ng ating mga kababayan, maraming doktor din ang gustong-gusto na maging regional hospital yan dahil nga para matapos na yung usapin diyan. Manawagan kay Governor Bons Dolor na payagan na yan ang mismong Oriental Mindoro Provincial Hospital ang i-convert sa lalong madaling panahon. At yung kung may plano man siya, sinasabi niyang mala St. Luke Hospital na gusto niya ipagawa, pwede naman niyang ituloy yun. Doon sa pinamalayan. Kasi may yung budget na pwedeng ginagamit dyan, pwede mo nang hugutin dyan at ilagay doon sa gusto mong mangyaring hospital. Pero sa ngayon, kailangan makapag-desisyon tayo ng mabilis, baka mawala pa yung oportunidad sa atin na dito talaga mapunta yung ating regional hospital na yan. Yan po yung pinagpaguran Panahon pa po ni Congressman Doyle Leachon, Congressman Boy Umali. At ngayon nga, yung dalawa pong congressman natin, talaga sila naman po nagtutulong yan para maging regional hospital yan. Abot na natin yung tagumpay
sa Senado. Nakasalang na po yan, tapos biglang may hahabol na iba yung version. Dapat noon po, ipinaliwanag nyo na yan, yung version nyo na yan. Para bagang iaabot na sa iyo, bigla pang inagaw. Yan po yung usapin po ng ating kalusugan, yung ating mga kababayan na talagang madaming nasasakripisyo yung buhay kung aabutin pa ng 7 taon yan. Aba, palagay ko baka maraming pagbabagong mangyayari. Baka nga hindi na dito mapapunta yung ating provincial hospital. Ito na yung pagkakataon Nandito na, abot kamay na natin na kumbaga maging maganda yung serbisyo ng ating ospital. Maging makinabang naman yung ating mga kababayan na sa ngayon makikita nyo. Pumunta kayo ng provincial hospital. Yung mga kababayan natin, makikita nyo nasa hallway. May makasalubong mo, sasabihin walang pambili ng gamot. Minsan pupunta doon sa mga buti nila nakakapunta sila sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan, malaki yung budget sa health kasi nga nakikita natin mas top priority ni Congressman Arnan Panaligan yung kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya pag pumupunta doon, kahit na medyo kulang yung kanilang mga requirement, madaling na ibibigay yung pangangailangan nating kababayan. Sana dapat ganoon yung mga namumuno sa atin. Ang sinasabi, nakikita. Ang daming nakikita, nagtayo mga building. Bakit may daming building na tinatayo? Meron pang building na itinatayo para daw sa mga nagbabantay ng mga pasyente. Bakit yung mga nagbabantay ang pasasarapin natin ng tulog? Dapat yung may mga sakit na nakikita natin, dagdagan ng mga room yung ating mga hospital doon. Tsaka yung mga building, hindi naman dapat Siguro dapat mga gamot ang inuuna diyan. Hindi natin malaman kung bakit anong meron din sa infrastructure na kabi-kabila na mukhang hindi naman talagang direktang nakakatulong sa ating mga kababayan yung mga infrastructure na pinagagawa. Buti ko kung mga papakinabangan talaga. Yung araw-araw mong mapapakinabangan yung mga infrastructure na pinapagawa. Okay lang yun Pero kung nakikita natin, nakatambak lang dyan, wala na kumbaga paminsan-minsan lang naman nagagamit. Mas maganda siguro unahin mo yung dapat na mga prioridad na pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya yung usapin po ng kuryente, ang alam ko merong bidding na ginaganap. 8 araw yata ito pero wala pa tayong nababalita kung may mga nanalo na. Siguro pag natapos ito ay i-announce natin kung sino yung mga nanalo dito sa bidding na ito. At sana yung process nito ay maayos hindi katulad yung nangyari sa 1 taon. Nung 1 taon kasi nung nakarang 2 taon yata ito na medyo nagka-problema tayo diyan na may nanalong isang power provider pero pagkalipas ng ilang linggo yata ay binawi at nagkaroon ulit ng panibagong bidding. Hindi natin alam kung bakit nangyari 'yon. Ito'y usapin po ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Sana pong isa lang alang ng mga nagbibidding dito kung sino man po mga nakatayo diyan, yung kapakanan po ng ating mga kababayan. Hindi po yung kung sino yung mga gusto nilang ilagay diyan sa mga power provider. Wag na lang unahin yung bulsa nila, unahin nila yung kapakanan ng ating bayan, ng ating mga kababayan, yung negosyo natin dito sa sa probinsya. Sinasabi nga yung iba talagang bagsak na dahil di sa kabi-kabilang brownout na yan. Paano tayo makaka-attract ng mga turismo kung ganyan yung sistema natin. Sana pagkatapos ng bidding na yan ay maging maayos na nga yung kuryente dito sa ating probinsya para tuloy-tuloy na pasok ng ating mga negosyo dito. Yung usapin po do sa mga mga nagnanakaw ng kuryente ay nakakalungkot po. Bagamat nagpapasalamat tayo doon sa nakaupong GM manager at ito'y nabuksan itong usapin ito. Pero ito po'y matagal na Patingin ko time pa po ito ni Engineer Madriaga Jacinto Madriaga nung siya general manager. May nababalita na tayo na talagang may nagnanakaw ng kuryente. Ito ngayon mabigat Talagang mga sinasabi, may mga politiko nakaupo pa. Kumbaga nasa serbisyo pa itong mga politikong ito. May mga abogado, may mga doktor, may mga negosyanteng malalaki, mayayaman. Hindi po ito Ang kawawa po dito yung maliliit nating kababayan.
na nagbabayad ng system loss. Matagal na eh. Matagal na po yung problema yan at ang nakakalungkot dito ay yung batas po diyan ay napakahina. Walang pangil. Kasi kung titingnan nyo, kung mahuhuli ka diyan, ang pwede lang gawin diyan, mag-uusap at bayaran yung mga ninakaw nila. Hindi rin nga hindi rin pwedeng i-reveal yung mga pangalan ng mga nagnakaw na yan dahil do sa data privacy law. Kaya parang protektado pa sila eh. Protektado pa. Ang kawawa dito ay yung mga malit. Kasi sino bang pwedeng makapagpabajumper lamang? Siyempre may mga pera. Binabayaran po yan. Malaki din ang bayad dyan. So gumagawa niyan. Yung mga maliliit na kababayan natin, hindi naman kaya magbayad yan. So dapat siguro tingnan yung batas na yan eh. Amyandahan at bakit napaka luag. At doon sa proseso po ng ng bayaran yan, siguro dapat po ng pakiusap po diyan ng iba nating kababayan, dapat po ay hindi dapat po si General Manager Humphrey Dolor ang uupo diyan. Dapat ay magkaroon ng independent body diyan sa mga makikipag-negotiate diyan sa mga nagnanakaw ng kuryente. Dahil para mawala yung bahid ng politika. Kasi diyan usapin yan eh. Kung paano nila babayaran yung mga ninakaw nila. Ngayon, kung sinasabi, saka lang naman magkakaroon ng kaso pagka hindi nagkasundo doon sa bayaran eh. Sino ba namang nagnanakaw ng kuryente ang hindi nilang babayaran nyo kaysa ma-skandalo pa yung kapangalan niya, hindi bayaran ko nila para hindi na umakyat sa husgado yan. Yung problema na yan. Kaya may mga pabor na hihingan diyan. Kaya siguro dapat talagang lumabas muna diyan sa usapin na yan. Si J.M. Humphrey Dolor. Total, meron naman siyang accomplishment na nahuli na yung mga nagnanakaw ng kuryente. Iba na siguro ang paupuan diyan para naman hindi makulayan po ng politika lalo't mag-election po. Hindi naman po Batichenyo ay ang kapatid po niya ay tumatakbo ding re-electionist bilang gobernador. Sinasabi dapat independent body ang makikipag-negotiate diyan sa mga malalaking tao, mga politiko na yan na nagdakaw ng kuryente tungkol doon sa magkano babayaran nila, doon sa mga ninakaw nila. Yun lang naman po magagawa diyan eh, yung bayaran nila yan. At kung hindi sila magbabayad, doon pa lang sila madidimanda. Kaya dapat siguro talagang tingnan niyang batas na yan. Parang protektado pa po yung mga nagnanakaw ng kuryente, lalo na yung mayayaman. Parang protektado. Isipin niyo, hindi pwedeng ibulgar pangalan ng mga yan. Ang pwede lang, pag hindi kayo nagbayad, ididimanda lang yan. Malaking proseso po yan. Mahaba po yan. Kaya maganda dyan. Magbabayad na lang yung mga yan. Para hindi lang po ma-reveal yung pangalan nila. Panawagan po ito yung matagal na laging problema sa provincial hospital may nagte-text po sa atin nakikinig siguro. Panawagan po dito sa kung sino man po yung in charge diyan sa provincial hospital tungkol do sa mga sweldo na manggagawa lagi daw po delayed. Yung PhilHealth incentive delayed yung remaining ng health emergency allowance ay late din. Pati daw yung mga makakatanggap ng bonus lang diyan ay yung mga permanente, sana daw lahat yung panawagan po natin. Ito yung sinasabi natin na dapat talagang ito ay mapunta na sa DOH ang pamamalakad diyan sa regional hospital. Wag na natin patagalin yung decision diyan sa provincial. Wag na tayo magpaligoy-ligoy kasi ito usapin po nung ating mga kababayang naka-confine diyan na mahihirap. Pati itong mga health worker natin problema din po yung laging pagkakadelay. Siyempre pagka national na po yan ay maaaring hindi na ma-delay yung kanilang mga sweldo. May iwasan na rin po ang politika diyan. Yung mga sinasabing palakasan diyan hindi naman siguro mawawala yan pero mababawasan po yung mga politika diyan sa loob ng provincial hospital. Yun ang panawagan ng ating mga kababayan, lalo-lalo yung mga doktor nakakausap natin, yung mga empleyado diyan. Gustong-gusto na po nila maging maging regional hospital dahil magiging maganda yung kalagayan nila. Sa
DOH, kung ano yung benepisyong tinatamasa ng national DOH, yun na rin matatamasa ng mga empleyado diyan. O hindi po totoo yung hindi po totoo yung mawawalan sila ng trabaho diyan. Magdadagdag pa nga mga doktor, mga lahat, mga empleyado diyan. At kung yung sa usapin naman po na yan ay ginastusan ng ating provincial government, yung kung ano man ang ginastos diyan, mga gamit, mga ay ang makikinabang pa rin naman po diyan. Syempre yung mga kababayan natin, i-improve nga pagagandahin pa nga yung lugar na yan at ilalagay yung mga pangangailangan ng ating mga mga kababayan. Ito po yung isipin nyo 7 years kung 7 taon pa yan bago magawa yan yung sinasabi ni Governor Bons Tudor. Ayon po ito kay Secretary Herbosa, maaaring abutin ng 7 taon para bago pa makagawa uli ng panibagong regional hospital. Kung ito nga daw na kasalukuyan automatic na yan, i-convert na agad yan. At pag na-convert yan, ay panalo ang mga taga Mindoro sa usapin na yan. Ay, doon nga pala sa usapin isang araw nagkaroon ng sa isang checkpoint diyan sa may Kanubing, ay nagkaroon ng shooting incident doon sa isang checkpoint na ginagawa ng LTO. Ito na nahuli na yata yung gunman kaya lang may nadamay na isang matanda, yung ex-kapitan doon, yung si Tia Heles Marasigan, at NBI yata ang nakahuli kaninang umaga 5 PM sa Barangay Personas. Nakakalungkot po at may nadamay 2 po yata. Kaya lang ito lang masasabi natin sa LTO sana naman nangyaring yan. Ang dami din namang reklamo sa inyo sasabihin niyo batas ng batas. Sana pag minsan pairalin niyo din naman yung pusong makatao ninyo. May experience ako diyan talaga sasabihin ko. May emergency kami ng asawa ko, doktor yung asawa ko, emergency, yung isang sasakyan ko, dala ko. Nalimutan ko lang na i-rehistro nung siguro wala pang 1 buwan emergency na, takbo, pinara. Ang daming tinatanong, sabi ko, huwag mo na, mamaya na. At meron kaming manganganak na pasyente. Isipin nyo, nakita, tinignan tinikitan. Sabi, huwag mo muna titikitan. Huwag mo muna at ilalagay sa computer, may kakausapin akong tao. At saka nakikiusap ako dahil kumbaga hindi naman talaga alam kumbaga hindi naman intentional pakiusap lang. Talaga hindi ka pinatawad tinikitan ka. Magkano? Sabi 12,000. Ay magkano? Sabi ko, nung tinutubos ko, sabi ko, alam mo ba ako kung magkano 12,000 dito sa probinsya natin? Napakalaking pera niyan. Hindi ka man lang ako nagpatawad, na konsensya. Ay paano ka ako yung maliliit na tao ka ako na hinuhuli mo na hindi naman talaga hindi naman talaga yun ang kumbaga hindi naman intentional, nalimutan lang. Napakahigpit sana probinsya naman ka ako ito. Sa Maynila ka napapakiusapan pulis nga napapakiusapan kayo parang kayo na yung batas lalaging sasabihin yung batas minsan ay dapat unawain nyo rin yung ating mga kababayan. Dapat tingnan nyo din yung kalagayan, hindi yung dali na laki ng dali. Minsan, meron nga, napupuna kayo diyan. Sinasabi, Lunes na Lunes, naka-checkpoint kayo, agang-aga, pinagmumulan ng traffic. Dapat ilalagay nyo rin sa tama yung pag-checkpoint nyo. Tsaka ito, ang lalakas ng loob nyo mag-checkpoint, tapos wala kayong backup. Dapat may backup kayo kahit HPG o mga pulis. Kaya nangyari sa inyo yan. Pero ang pinakamaganda po niyan, minsan, unawain nyo rin yung ating mga kababayan. May katulad yan, hindi na siguro nakapagpigil. Yung isa, ang problema lang, may nadamay. Kita nyo yung mga comment sa mga Facebook, ang dami nagagalit sa inyo. Dapat kasi magiging minsan, yung batas, ilalagay nyo din, yung pagiging makatao nyo. Hindi yung sasabihin nyo, ito yung batas ito yung batas. Kaya minsan nakikita nyo na pwede namang ayusin, pangaralan. Meron akong kilalang isa dyan na taga HPG na pag nakikita yung napapakiusapan, wag mo na uulitin yan.
Pag nakita pa kita, huliin kita. Pero pag sa inyo, wala eh. Naranasan ko yan. Nagpakilala pa akong media. Na ganito, hindi naman ako intentional. Yung pangyayari. Tsaka ako pagbalik ko, didiretso ko na ito kako sa LTO. May pambayad naman ako eh. Talaga wala. Ayan, siguro. Kaya ganyan. Minsan, nakatapat kayo na siguro problemado din yung tao. Kaya ingat-ingat din kayo. At saka sa susunod, hindi kayo dapat umasta nung kwan. Ganyan. Kung gusto nyo ng ganyan, may backup dapat kayo. Dapat mayroon kayong mga, kahit man na pulis, mga alam nyo, mahirap din yung trabaho nyo. Lalo ganyan kayo kahigpit. Sa susunod, meron kayo dapat kasama dyan. Okay, binabati ko si dating congressman at ngayon tumatakbong Mayor Doyle Leachon. Gusto ko lang iparinig yung isang patotoo o pahayag ni Congressman Arnan Panaligan tungkol po dito kay dating congressman at tumatakbong Mayor Doyle Leachon. Para naman na sabihin natin na sino ba itong si Doyle Leachon? Mismong si Congressman Arnan Panaligan, ito talaga may kredibilidad itong taong ito na magsalita sa isang tao. Kaya pakinggan po natin. Tao ng tagumpay sa kanyang propesyon, panahon na upang bigyan daan ang pagtupad sa kanyang pangarap, ang pagsisilbi sa kanyang mga kababayan. Natutuwa ako na naging kasama ko rin sa trabaho si Attorney Doyle Leachon way back in 2001. Napakabatang abogado pa niya anong panahon yon. At ako naman noon ay last term ko doon sa aking unang round ng pagiging city mayor 2001. So, inoffer ko kay Congressman Doyle Leachon yung posisyon na city legal officer. At tinanggap naman yung offer na yan sa naging kauna-unahang City Legal Officer, City Attorney sa 3 taon, 2001 to 2004. At malaki ang kanyang naging contribution sa aking administration ng panahon yon. Siyempre, bilang City Legal Officer, siya ang legal advisor ng City Mayor at marami siyang nahawakang mga kaso, mga usaping legal na sangkot ang city government. At naging siyang OIC noong ng City Business Permits and Licensing Office, concurrent capacity yan. Kaya malaki ang kanyang naging papel na ginampanan ng panahon yun. At naniniwala ako na naging pagkakataon upang siya ay magkaroon ng magandang simula sa larangan ng public service. Yan ang kanyang first job sa government. At nagampanan niya yan. At naging stepping stone niya yan. Fast forward, naging city mayor siya ng City of Calapan noong 2007. Nakatapos ng 2 terms at naging congressman ng 1st District kung saan kasama rin ang Calapan City at 7 bayan pa from 2013 to 2022. At nakita naman natin ang kanyang maayos, mahusay na performance bilang kinatawa ng 1st District. Mag-umpisa 2013, nagtapos siya bilang Senior Deputy Speaker. Kaya saludo ako sa kanyang naging performance bilang congressman and of course bilang City Mayor. Hindi makakalimutan ang kanyang programa sa City of Calapan, yung ang bagong Calapan, hindi lamang slogan yan, kundi ay konkretong mga programa at proyektong pangkaunlaran. At naituloy niya yung ating nasimulan bilang City Mayor. Ako ay nag-mayor kasi 1995 hanggang 2004 at naituloy ni Congressman Doy, ni dating Mayor Doy, ang ating mga nasimulan bilang City Mayor. And of course, yung kanyang performance bilang congressman ay isang bagay naman na hindi natin pwedeng maliitin, o baliwalain. Kaya masasabi natin, nagkaroon siya ng malaking contribution sa development ng ating city at ng 1st District at ng buong lalawigan, for that matter. Ayun, yun po yung isang patutupo ni Congressman Arnan Panaligan tungkol po dito sa mga serbisyong ginawa ni dating congressman at ngayon tumatakbong Mayor Doyle Leachon. Kasi sa kanya po ito nagsimula
nung mayor pa po si Congressman Arnan Panaligan ng Calapan City, siya po ay naging city legal officer yata at nakita niya dito yung madaming naitulong din ito doon sa administration po ni Congressman Arnan Panaligan, doon siya ay mayor pa. Nakitaan na talaga niya nung leadership at yun nga nung naging mayor na nga ito, kitang-kita naman natin ang daming programa na nasyakotoparan na ito na hanggang ngayon napapakinabangan. Katulad po nung sa City College. Ang dami na pong mga kababayan natin ang nakatapos diyan at nakinabang. Kanya po yung concept yan na tinuloy-tuloy lang po nung ibang pumalit po na hanggang ngayon sa panahon po ngayon ay nandiyan pa rin po yung City College. Yung yung orange card natin na napapakinabangan. Siya din po yung nagpatupad niyan at ang mayroong akda po yata niyan ay si Konsyal Idil Ilano na ngayon ay tumatakbo din konsyal. Ay malaking tulong po sa ating mga kababayan yung orange card, lalong-lalo na pag sila nauospital. Kasi kahit papaano nababawasan yung kanilang bayarin. Sa panahon po niya lumago din po yung ating negosyo. At kitang-kita po yan doon sa pagsulputan ng mga negosyo dito. Yung mga Jollibee, McDonald's, at yung disiplina na pinatutupad. Markadong-markado po yan, yung kalinisan. Na nakikita ng mga nagbabakasyon dito sa ating syudad, galing Maynila, galing kung saan-saan. Kitang-kita nila at sila mismo nakakapagpatunay na talagang ang galing ng mayor kasi nakita nila yung kalinisan yung disiplina kung paano tumatawid yung ating mga kababayan doon sa mga pedestrian lane. Yung mga naninigarilyo kung saan hindi po pwede yan. Yung ganyang mga bagay nung kapanahunan ni Mayor Doy Lechon. Marami siyang pagbabagong ginawa doon sa paghahakot ng basura, matatandaan nyo. 'Di ba? May magigising ka madaling araw, may tumutugtog na basurero, may kumakanta. Kung po yan nung una ang dami pong nagrereklamo, nagagalit dahil po kumbaga ayaw ng iba ng pagbabago, pero nung nakita yung resulta, ang ganda ng resulta, nakita nila, malinis ang dami pong natuwa nating kababayan. Kaya marami umaasa sila doon sa pagbabalik at alam natin marami pang mayaambag na programa si Congressman Doy Lechon, lalo na doon sa ating mga kababayang mahirap. Ay binabati po natin ang Calapan City sa pangunguna po ni Mayora Malu Murillo dahil second class na daw ang city, no? So congrats po. Pero ang po niyan, may paliwanag po yata si Congressman Arnan Panaligan diyan na yung classification po ay natigil ng matagal. Kung natigil ng matagal at hindi po nakapag-classified na, kaya ngayon lang po uli na-classified. So ibig sabihin kumbaga, maaaring nagsama-sama na yan. Panahon ni Congressman Doy, panahon ni Congressman Arnan Panaligan, ay sa panahon po ni Mayora, ay ngayon lang po uli yata nakapagkaroon ng classification. Kaya nasa second class na daw tayo. Pero may ambag din, may ambag po diyan yung mga nakarang administrasyon. Dahil kung may classification na po noon, maaaring second class na po noong panahon na yun, nung panahon po ni Congressman Arnan Panaligan. Dahil siguro ngayon lang uli na nabuklat, ngayon lang uli na-classified. So second class city na po yung Calapan City. At muli po at medyo wala na tayong oras. Magbabalik po tayo sa Lunes sa programang Balita at Talakayan. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.